Manatili sa pagmamahal ng Diyos. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 15, verses 9 to 17, and I read it for you. As the Father has loved me, so I have loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. I have said these things to you, so that my joy may be in you, and that your joy may be complete. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. No one has greater love than this, to lay down one's life for one's friends. You are my friends, if you do what I command you. I do not call you servants any longer, because the servant does not know what the master is doing, but I have called you friends, because I have made known to you everything that I have heard from my Father. You did not choose me, but I chose you, and I appointed you to go and bear fruit, fruit that will last, so that the Father will give you whatever you ask him in my name. I am giving you these commandments so that you may love one another. Kung tatanungin ka ngayon, sino ang nananatili sa buhay mo? Maraming tao ang dumarating at umaalis. May mga kaibigang dati ay araw-araw mong kausap, ngunit ngayon ay bihira na lamang magparamdam. May mga taong nangakong hindi ka iiwan, ngunit dumating ang panahong nagbago sila. Maging ang ating mga sitwasyon sa buhay ay nagbabago. Sa trabaho, kalusugan, tagumpay at kabiguan, mga ito'y parang pansamantala lamang. Sa mundong pabago-bago, sino nga ba ang tunay na nananatili? Sa Ebanghelyo, ibinigay ni Jesus ang sagot. Sinabi niya, manatili kayo sa aking pag-ibig. Hindi lamang niya sinabing mahal niya tayo, inaanyayahan niya tayong manatili sa kanyang pag-ibig. Ang salitang manatili ay hindi panandalian. Ibig sabihin nito ay mamuhay tayo, manahan tayo, at patuloy na kumapit sa pagmamahal ng Diyos araw-araw. Ngunit papaano tayo nananatili sa kanyang pag-ibig? Sinabi ni Jesus, kung tutuparin ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Ang pananatili sa pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang damdamin. Hindi ito nasusukat sa ganda ng ating panalangin o sa dami ng ating nalalaman tungkol sa pananampalataya. Ito ay nakikita sa ating pagsunod. At ang pinakamagandang utos na iniwan ni Jesus ay mag-ibigan kayo kung papaanong inibig ko kayo. Ang pag-ibig ni Jesus ay hindi makasarili. Ito ay pag-ibig na marunong magsakripisyo, umunawa at magbigay ng sarili. Ito rin ang pag-ibig na dapat nating ipakita sa ating pamilya, kaibigan at maging sa mga taong mahirap mahalin. Kapag nananatili tayo sa pag-ibig ni Kristo, hindi tayo madaling matinag ng mga problema. Maaring magbago ang mga tao at ang ating sitwasyon, ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Siya ang tanging nananatiling tapat sa atin. At kapag ang puso natin ay nananatili sa Kanya, ang ating buhay ay namumunga ng kabutihan, kapayapaan at tunay na kagalakan. Maraming bagay ang lilipas sa mundong ito, ngunit ang taong nananatili sa pag-ibig ng Diyos ay mananatiling matatag, sapagkat ang pusong nananatili kay Kristo ay nagiging tahanan ng Kanyang pag-ibig at daan ng Kanyang pagmamahal sa iba. Manalangin tayo. Panginoong Yesus, tulungan mo kaming manatili sa iyong pag-ibig araw-araw. Turuan mo kaming magmahal tulad ng pagmamahal mo sa amin, upang ang aming buhay ay mamunga para sa iyong kaluwalhatian. Amen.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.